we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Presyo ng ilang Highland vegetables, doble ang itinaas dahil sa kakulangan ng supply. Nasa 5% ng transport group sa Pangasinan, hindi pa nagkapagsimula sa consolidation dahil sa kakulangan ng miyembro. Paghahanap sa dambuhalang sawa sa Kalasyaw, Pangasinan, bakit kaya pansamantalang itinigil? At 5 magkakahiwalay na fireworks display, inabangan sa pagtatapos ng selebrasyon ng Panagbanga Festival 2024. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamalem maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Problema ng ilang tindera ngayong mainit ang panahon ang madaling pagkasira ng mga panindang gulay. Ang detalye ihahatid live ni Claire Lacanilaw. Claire? Chris, apektado ang ilang negosyante ng gulay dahil sa mabilis na pagkasira ng kanilang mga paninda, bunsod nga yan ng nararanasang init ng panahon. Problema ng ilang tindera ang madaling pagkasira ng mga panindang gulay dahil sa mainit na panahon. Para hindi malugi, nililimitahan na ni Aling Marites ang pag-aangkat ng panindang gulay. Dahil sa mainit na panahon, tanghali pa lang, lanta na ang kanyang mga paninda lalo na ang mga leafy vegetables. Kaya pagdating ng gabi, ipinamimigay na lang ang mga natitirang panindang gulay. Talaga masisira kahit ano ma'am. Pag na, tinatago na namin ma'am pag hapon na. Samantala tumaas ang presyo ng Highland vegetables. Kakaunti kasi ang supply dahil apektado ang kalidad ng mga gulay sa mainit na panahon. May farm kami na malapit sa ilog, swerte kami doon. Yun lang siguro ang mag-survive, pero sa bundok hindi talaga mag-survive ma'am. Asahan pa raw natataas ang presyo ng gulay bago ang Semana Santa. Per kilo ma'am, siya po, 10 ganun. Di na po tulad kasi dati na marami po talaga kaya mura. Sa ngayon mataas ang presyo ng benguet pechay, repolyo, patatas at carrots. Chris, andito tayo ngayon sa Malimgas Public Market. Kadalasan tuwing hapon ay inaasahan nga ng mga negosyante na maubos ang kanilang mga panindang gulay. Ngunit hanggang ngayon, marami pa rin dahil nga sa matumal na bentahan at pilit nilang ipinapaubos ang kanilang mga panindang gulay. At makakasama natin ang isang negosyante ng gulay na si Sarah. Ma'am, paano po kayo naapektuhan ng mainit na panahon at kamusta po ang ating bentahan dito sa mga panindang gulay? Sa sobrang init po ma'am, matumal po yung paninda namin kasi nalalanta na. Kaya ginagawa na lang namin ng paraan, niwawasik-wasikan namin ng tubig para maging fresh, ganun madam. Okay ma'am. Ma'am, ano pa yung mga diskarte na ginagawa nila para mabilis na maubos yung kanilang mga panindang gulay at hindi masira? Ginagawa na namin yung paninda namin para magawa na namin ang parang sinachap-chap namin, ginagawa namin mga pakbet ganyan para mai-dispose namin para bukas bago na naman. Pag may natitira kami, halimbawa, binibigay na lang namin para bukas bago na naman. Okay, maraming salamat at nakasama natin si Ma'am Sara na isang negosyante ng gulay. At para maubos o mabilis na maubos ang kanilang mga panindang gulay ay ibinebenta na nga raw nila sa mas murang halaga at kung minsan ipinapamigay na lang nila at inaasahan naman nga ng mga negosyante na mas dodoble pa ang itataas sa presyo ng gulay pagsapit ng Semana Santa. At paalala naman ng otoridad sa publiko na maging mapanuri at maingat sa pagbili ng produkto sa pamilihan. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Water tank sa pamilihang bayan ng Mangaldan, mahigit 2 buwan na raw na hindi napapakinabangan ayon sa mga negosyante. Narito ang report ni Joan Punsoy. Hindi na umano
napapakinabangan ng mga tindera ang water tank na ipinatayo sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Mahigit 2 buwan na raw na hindi sila nasusuplayan ng tubig mula sa tangke. Ilang buwan lang namin sila napakinabangan, tapos lately wala na. Napaka-importante raw ang tubig sa paglilinis ng isda at sa kanilang pwesto. Hindi namin napapanagbangan. Nahirapan kami sa tubig kung walang nawasa. Nahirapan kami kung hapon na madam, wala nang nawasa, kunti na kasi maraming gumagamit sa nawasa. Hiniling ng pamunuan ng Municipal Engineering Office na huwag nang magpa-interview sa harap ng kamera. Pero iginiit ng pamunuan ng tanggapan na gumagana ang tangke at nasusuplayan nito ng tubig ang pamilihan. Diskresyon din daw ng tindera kung nais nilang magpakabit ng metro sa Mangaldan Water District maliban sa koneksyon sa tangke. Itinayo ang tangke bilang imbakan ng tubig na magagamit sakaling may sunog at para may magamit ang mga negosyante sa ikalawang palapag ng palengke. Nitong Pebrero lang huling ininspeksyon ang tangke pero magsasagawa ulit ng inspeksyon ngayong linggo. Wala rin daw silang natatanggap na formal na reklamo mula sa mga apektadong negosyante. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. May panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas, March 5. May inaasahan po na 30 centavos hanggang 50 centavos na rollback sa kada litro ng diesel at kerosene, habang tataas naman ang presyo ng gasolina na posibleng umabot sa 60 centavos per liter. Ayon sa Department of Energy, ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa indirect effect ng ceasefire sa Gaza at gasoline exportation ban sa Russia. Dahil naman sa kakulangan ng miyembro, nasa 5% ng transport group sa Pangasinan hindi pa nakapagsisimula sa consolidation para sa PUV Modernization Program. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Aabot na sa mahigit 1,600 o katumbas ng 95% na jeep sa Pangasinan ang consolidated na. Base ito sa monitoring ng One Pangasinan Transport Federation. Mahalaga raw para sa mga tsuper na consolidated ang ipinapasadang jeep. Hindi ka bibigyan ng confirmation. Wala, hindi ka makakarehistro. Oo, para magamit pa yung itong jeep. Sa ngayon, 5% na lang katumbas ng halos 100 unit ng jeep ang hindi makapagproseso ng application for consolidation dahil sa kakulangan ng miyembro. Kailangan daw kasi na sa bawat kooperatiba, meron itong 15 miyembro. Ang problema, kulang sa miyembro ang ilang kooperatiba, dahilan para hindi umusad ang aplikasyon para sa consolidation. Ang mga naiwan talaga, ito yung mga rota na kulang silang ng 15. Ang kulang sa mangin, 5 lang. Gusto nilang mag-consolidate. Nag-iisay pa rin kami ng memorandum from LTFRB kung anong plano doon sa mga kulang na unit. Bagamat may ilang unit na hindi pa consolidated, nakakabiyahe pa naman daw sa ngayon ang mga jeep. Nakikipag-ugnayan ngayon ng One Pangasinan Transport Federation sa LTFRB para masolusyonan ang problema ng mga jeepney driver na hindi makapagproseso sa consolidation. Ongoing na raw ang validation ng LTFRB Region 1. Patuloy rin ang pakikipag-usap ng LTFRB sa iba't ibang transport sector para matulungan ang mga nais na magpa-consolidate ng ipinapasadang sasakyan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ikinaalarma naman ng mga driver at konduktor ang pambabato sa mga pampasaherong bus sa barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nakaalerto si Joan Punsoy. Nabasag ang salamin ng pampasaherong bus na ito matapos umanong batuhin ng hindi pa nakikilalang sospek sa National Highway ng Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Asawa ni Marites ang driver ng pampasaherong bus galing Pasay at pauwi na sana sa Dagupan City. Mag-alas 12 na umano ng madaling araw nang mangyari ang insidente. Yung bato pumasok sa loob ng upuan, nasa upuan yung bato. At buti na lang ma'am, walang nakaupo nung time na yun. Sa area na yon, ang pasahero niya is 13. Ikinababahala ng mga driver at konduktor ng mga bus ang insidente ng pambabato. Parehong insidente na naranasan nila sa Urdaneta City noong nakarang taon. Pag sa driver ma'am, sigurado yan, pag-impact nun, kasi para malakas, sigurado pag tinamaan ka doon, pati yung bus madidisgrasya, pati mga pasahero madadamay po. Hindi lang daw ito perwisyo sa kaligtasan, kundi pati na rin sa kanilang kabuhayan. Naantala lahat, pati mga pasahero, lalo yung mga mag-flight, malilit sila kasi masasama pa sila sa pagtatransfer at pag-report sa police station.
Ayon sa Barangay Council, posibleng mga kabataan na hindi tumatalima sa curfew hours ang may gawa nito. Pero hindi po sure kung kabataan po ng taga Barangay San Miguel or Barangay Nalshan or ibang karatig barangay po. Mas hihigpitan daw ng mga opisyal ang pagpapatupad ng ordinansa, kabila ang mas madalas na pag-iikot sa barangay. Magkakabit din daw sila ng CCTV unit sa lugar. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Natutuyo na ang ilang maisan sa Gamu, Isabela dahil sa epekto ng El Nino. Ang detalye sa report. Natutuyo na rin ang ilang taniman ng mais sa Gamu, Isabela dahil sa init ng panahon at kawalan ng patubig. Dahil dito, napilitan ang ilang magsasaka na anihin ang mga natitirang butil sa pananim para may mapakinabangan. Inihahanda na raw ng Municipal Agriculture Office ang pamamahagi ng water pump sa mga magsasaka. Gumamit na ng water pump para sa kanilang patubig ang mga magsasaka sa Dinalungan, Aurora. Bagamat may ipinatutupad na water rotational schedule, hindi raw ito sapat. Ayon sa mga magsasaka, nasa kalagitnaan ng paglabas ng butil ang kanilang mga tanim na palay kaya't hindi maaaring mabitin sa patubig. Malaking bagay naman daw ang makulimlim na panahon at paminsan-minsang ambon na dulot ng hanging amihan. 5 araw hanggang 6 na araw bago makarating sa inyo, masasaktan na pong palay. Pag hindi inandaran. Halos hindi makalabas po kasi yung bunga. Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon sa gitna ng nararanasang El Nino. Ang San Roque Dam nasa 240.53 meters above sea level ng antas. Negative 39.47 ito sa normal high water level. Mahigit 36 puntos din ang deviation ng Pandabangan Dam sa normal high water level nito. Pababa rin ang antas ng tubig sa Ipo, Magat at Lamesa Dam. Samantala, muling iiral ang mahinang hanging amihan. Apektado nito ang extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa. Easterlies naman ang patuloy na nakaaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maayos na panahon ang aasahan ngayon sa halos buong bansa maliban sa ilang lugar na maaaring magkaroon ng light to moderate rains. CJ Torida, One North Central Luzon. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon niya ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasunog ang 2 palapag na bahay kagabi sa Barangay Recarte, Batac City, Ilocos Norte. Nagsimula raw ang sunog sa ikalawang palapag ng bahay. Ayon sa BFP, mahigit 1 oras nagtagal bago napula ang sunog kung saan rumesponde na ang iba pang bumbero mula sa kalapit na bayan. At tumulong din ang mga kapitbahay. Sugatan naman ang isang lalaki dahil sa tangkang pagsalba ng mga gamit. Sa ngayon, inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog at kabuang halaga ng mga nasunog na gamit. Sa Abulog, Cagayan naman, isang bahay din ang nasunog sa Zone 3, Barangay Pinili. Abot sa 400,000 pesos ang naitalang pinsala ng sunog na inaalam pa ang pinagmulan. Wala namang nasaktan sa insidente. 14 anyos na babae na lunod sa bahagi ng Cagayan River sa Santa Maria, Isabela. Nakaalerto si CJ Torida. Bangkay na nang matagpuan ang katawan ng isang dalagita sa Cagayan River sa bahagi ng Santa Maria, Isabela. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima ay isang 14 anyos na babae at grade 9 student. Nakikipagkwentuhan daw ito sa isang kaibigan sa bahagi ng tulay nang bigla siyang mahulog. Naiuwi na sa pamilya ang kanyang mga labi. Dead on arrival sa hospital ang 28 anyos na rider ng motorsiklo matapos bumangga sa nakaparadang elf truck sa Barangay 2, Pasukin, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng PNP, nakasuot ng helmet ang rider pero nagtamo pa rin ng matinding sugat sa ulo dahil sa lakas ng impact. Nagkausap na raw ang pamilya ng rider at driver ng elf truck ayon sa PNP. Sa Banna, Ilocos Norte, bumaliktad ang isang SUV matapos bumangga sa concrete barrier sa kahabaan ng Barangay Valenciano. Ayon sa pulisya, hindi naman daw matuloy ang patakbo ng driver pero nakaidlip ito. Hindi naman daw nasugatan ng driver. CJ Torida, One North Central Luzon. Nagmistulang Rat Hat Challenge ang ginawang panguhuli ng daga sa isang palayan sa bayan ng Baler sa Aurora.
Ang mga nanguhuli ay mula pa sa karatig bayan ng Dipakulaw at dumayo sa Baler para manghuli ng dagang bukid. Perwisyo raw ito sa mga magsasaka dahil kinakain ng kanilang pananim. Pero biyaya raw ito sa ilan na ibinebenta ang karne ng daga para ulamin. Nagkakahalaga ng 50 hanggang 80 pesos per kilo ang small size habang 80 hanggang 100 pesos naman kada kilo ang big size na daga. Ang napagbebentahan naman daw nila ay ipinambibili nila ng bigas. Samantala, paghahanap sa dambuhalang sawa sa Kalasyaw, Pangasinan pansamantalang itinigil. Kung bakit, alamin sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Pansamantalang itinigil ang paghahanap sa dambuhalang sawa sa Barangay Buod, Kalasyaw, Pangasinan. Tiniyak ng mga opisyal ng barangay na ligtas ang mga residenteng malapit sa lugar kung saan natagpuan ang hunos ng Burmese python. Pinalalahanan ng mga residente para mawala ang kanilang pangamba at malaman kung ano ang mga dapat gawin sakaling makakita ng ahas o sawa sa lugar. Pansamantalang pinahinto muna yung paghahanap kasi ang sabi naman din ng mga eksperto is baka lumayo o nakakain na yung sawa. So matagal pa bago lumabas. Kung ang mga residente raw ang masusunod, mainam daw na ipagpatuloy ang paghahanap sa sawa. Sila kung anong mabuti kung hahanapin pa. Nandiyan pa rin yung takot kasi hindi pa nahahanap. Constant monitoring naman kami sa barangay, pinupuntahan yung area. Actually, pati ang PNP, constant din pong nakamonitor sa amin. Nakiusap din ang mga opisyal ng barangay sa mga content creator at vloggers na makipag-ugnayan muna sa barangay bago sila magpunta sa lugar. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, kamakailan ay binulabog ang ilang residente sa isang barangay sa Kalasyaw, Pangasinan matapos na matagpuan ang hunos o pinagbalatan ng isang dambuhalang sawa. Naku, talaga namang naging viral po ito at pinag-usapan. Pero sakali mang tayo ay maka-encounter ng parehong sitwasyon sa ating mga bahay o bakuran, meron ba tayong dapat ikabahala at ano ba ang dapat nating gawin sa harap mismo ng isang ahas o wildlife? Kaya kaugnay niyan, makasama natin ang Ecosystem Management Specialist mula sa Centro, Dagupan City, si Ginoong Philip Matthew Licop. Ginoong Licop, magandang hapon po sa inyo. At first things first, factual information muna tayo. Ano po ang natagpuang hunos o pinagbalataan doon sa isang barangay sa Kalasyaw, Pangasinan at hindi ba ito bubble wrap lang? Magandang araw din po sa inyo, sir. Kung titignan po natin ang hunos at magbe-base po tayo sa nakita natin, wala din po tayo kasi tayong witness, So sa indikasyon po na nandoon sa hunos, ito po ay lumalabas sa isa pong Burmese python, which is usually is pet po siya kasi isa po siyang exotic na species at hindi po siya matatagpuan dito sa lokal natin na kung saan nandito po tayo ngayon. Alright, so hindi siya bubble wrap, Talagang hindi. Balat ng ahas yun. Okay, Ginoong Licop, kung isa siyang uri ng Burmese python, ito po ba ay venomous? Ito ba ay mapanganib? Ang Burmese python po is a constrictor, meaning po hindi po sila venomous, na gaya po ng mga cobras or mga pythons po natin is nag-hunt po sila through constriction, kumbaga niyayakap o nililinkis po nila ang kanilang mga hinahunt or mga prey po nila. Pero so far wala pa pong natagpuan kasi Ginoong Licop. So ano po ang ginagawang hakbang ngayon ng sentro ng DNR? Isa po sa movement na ginagawa natin is ina-identify natin yung mga nearby na mga exotic pet shops, or exotic hobbyist, yung kanilang mga nag-aalaga at tinitignan natin kung sila po ba ay may ganito na alaga at makita natin na baka sila po ay merong alaga nakawala. Siguro pang huling mensahe na lamang sa mga, especially dun sa mga residente sa lugar na baka may takot pa until up to this time. Ano po ang inyong mensahe? Ayun, tayo po muna ay wag maging anxious, wag po tayong matakot dahil una po sa lahat ang mga ahas po is mapayapa pong mga animals yan. So sila po ay umaatake lang kapag sila ay threatened or kapag sila ay nasusukol. Okay, maraming salamat. Nakapanayan po natin si Ginoong Philip Matthew Licop mula po sa Centro, Dagupan City. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patok ngayon ang iba't ibang klase ng samalamig ngayong mainit ang panahon. Bukod sa halo-halo, patok ang iba't ibang malamig na inumin tulad ng buko juice na pampawi ng init. Kaugnay nito, nagbabala naman ng Health Authority ukol sa mga sakit na maaring makuha mula sa pag-inom ng samalamig lalo na kung marumi ang ginamit na tubig. Kabilang dito ang cholera, diarrhea at maging hepatitis. Kaya paalala ng Health Authority na tiyaking malinis at ligtas ang mga binibiling inumin upang makaiwas sa sakit. Black Eagle Air Show at Friendship Flights ng Pilipinas at South Korea isinagawa sa Clark Air Base. Tunghayan sa report. Makapigil hininga ang air show at friendship flight sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga. Sanib puwersa ang Philippine Air Force at Republic of Korea Air Force. Unang lumipad ang 8 T-50B Advanced Supersonic Trainers Jet ng ROCAF o mas kilala sa tawag na Black Eagles. Makalipas ang ilang sandali, kasama na nila ang 4 na FA-50 Light Combat Aircraft mula Philippine Air Force. Matapos ang friendship flight, ipinamalas na ng Black Eagles ang kanilang air superiority. Exciting ang bawat maneuver ng Black Eagles. 23 maneuver ang ipinamalas ng Black Eagles sa loob ng mahigit kalahating oras. Very memorable po yung flight and it exemplifies po yung friendship natin and camaraderie with our fellow fighter pilots. So we share the same passion po sa flying. It's a really big memory and I can't forget everything. Enjoy sa panonood ang mga bisita, lalo pat karamihan, unang beses makasaksi ng air show. Maganda pala, no? Dati hindi ko gusto yung manood kasi wala akong hilig, pero maganda pala pag nakita mo sila sa... Sumisimbolo raw ang air show sa matatag na samahan ng Pilipinas at South Korea. We are honored to have the Black Eagles here to show us what the Korean metal is made of in the air. And we can learn not only in terms of modernization but also in terms of the meticulousness. 2022 nang huling magsama ang PAF at ROCAF sa air show na ginanap sa Basa Air Base sa Florida Blanca. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga farm-to-table products gaya ng mga gulay ang ilan sa mga mabibili sa Women's Food and Products Bazaar sa Vigan City. Maliban sa mga pagkain, meron ding mga knitted at beads accessories. Lahat ng ito, produkto ng 16 na organisasyon ng mga kababaihan sa lungsod. Layon daw ng city government na bigyang pagpupugay ang mga kababaihan na patuloy na gumagawa ng pagbabago sa lipunan. Mga organikong prutas at gulay ibinida sa Balikbayan Tour and Harvest Festival sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report ni Joan Punsoy. Naging espesyal ang pag-uwi ng mga balikbayan sa Mangaldan, Pangasinan kasabay ng selebrasyon ng Pindang Festival. Sumalubong sa kanila ang mga organikong prutas at gulay at iba pang ipinagmamalaking tanim sa bayan. Bahagi ito ng Balikbayan Tour and Harvest Festival na isa sa mga aktibidad sa kapistahan. Na-miss daw ito ng mga balikbayan. Yan ang nakakamiss every year. I was coming home pero nagkasakit ang asawa ko. So he died 2 years ago. So I stopped coming over. But now I'm back and I'm so happy to come. And I brought my 2 sons with me. All the fresh food, we've been staying with my cousin. They've been feeding us their home cooked. Ilan lang sa mga ibinidang produkto ang bukayo at tableya ng Barangay Gasang. At tinapa at fish products ng Barangay Talugtog. Makikilala ito sa ibang lugar. Yeah, malambot po kasi yung gawa. Layo na aktibidad na matulungan ang mga magsasaka na maibenta ang kanilang mga produkto. Ipasyal natin sila sa mga farm tulad nito para sa ganon ay yung mga ating mga magsasaka ang kanilang harvest ay dadalhin dito para po sila ay magtinda sa ating mga balikbayan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon.
Samantala, bilang ng mga nagkakaproblema sa ngipin tumaas ayon sa Philippine Dental Association Pangasinan Chapter. Narito ang report. Tumaas ang bilang ng mga pasyente na nasira ang ngipin matapos ang sunod-sunod na selebrasyon simula pa noong Disyembre hanggang Pebrero ayon sa Philippine Dental Association Pangasinan Chapter. Napili namin dito sa Barangay San Miguel kasi marami nagkukomplain na masakit yung ngipin nila. Anong cause? Dahil syempre sa matatamis na pagkain, mga candy, mga sweets. Ito ang dahilan kung bakit nagsagawa ng dental mission sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Hindi lang daw mga bata ang nagpabunot, maging mga kabataan at matatanda. Aminado si Danica na naparami ang kanyang pagkain ng matatamis noong holiday season. Pagkain. Mahilig ako sa matamis, sa chocolates. Isang dahilan din umano kung bakit hindi agad naagapan ang sirang ngipin dahil walang pera ang mga pasyente na magtungo sa dentista. Kaya nagsasagawa na ng barangay visitation maging ang mga non-government organization para sa dental mission. Napaka-importante umano ang pag-aalaga ng ngipin. Siyempre, alagaan yung ngipin nyo, always magsipilyo at least 2 to 3 times a day. At siyempre, iwasan or bawasan ang pagkain na matatamis at malalagkit. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Kompleto na ang Final Four para sa finals ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Top seed ang Perpetual Junior Altas sa standing na 8 wins at 1 loss. Pangalawang defending champion na Letran Squires na may 7-2 rank. At sunod ang San Sebastian College Recoletos Staglets at Mapua Red Robins sa 3rd at 4th place. Abangan ang bakbakan sa court sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Simula yan sa March 16 sa GTV. Narito na ang Ratsyada Balita. Aabot sa 100 katao ang nagpunta sa huling araw ng Session Road in Bloom na isa sa highlights ng Panagbanga Festival 2024 ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated. Punong-puno ang Session Road ng mga turista at residente na humahabol sa pamimili at pamamasyal sa mahigit 300 stalls. Nagsagawa naman ng silent drill ang Philippine Military Academy Corps of Cadets sa closing ceremonies. Umabot sa 10 minuto ang fireworks display na isinagawa sa 5 tourist destinations sa Baguio City. Sa pagpapatuloy ng 11th Asian Age Group Swimming Championships, umabot na sa 6 ang medalyang nasungkit ng Philippine Swimming Team. Patuloy naman ang artistic swimming at water polo events hanggang March 9. Ang Barangay Lipay, Sulsona, Ilocos Norte na awardee bilang Cleanest Barangay ng Sulsona ang napili ng DILG bilang Showcase Barangay sa programang Kalinisan sa Bagong Pilipinas. Hangad ng programa na himukin ang barangay officials at residente ng barangay na panatilihin ang kalinisan sa kanilang komunidad. Pinaalalahanan din ng mga residente na ipinagbabawal ang pagpuputol ng puno at pagsusunog ng basura. Jeric Pasiliao, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.